Ito, mga kabunyog, mga kababayan, dalawang straight ng araw, dalawang magkasunod na araw ng absent. Hindi nagpapakita sa Senado si Bato de la Rosa. Mula nung 11, 11 tapos 12. Matagal na nagbakasyon ang mga senador dahil sa undas. Nag-resume sila ng session nung November 11. O di dapat nandun na si Bato. O, ngayon, pangalawang araw, ngayong araw, nag-session na naman ang Senado, wala na naman si Bato. Walang paabot. Ha? Hindi man lang humingi ng excuse. Hindi nagsabi kung nasaan siya. Ha? So, nagiging usap-usapan na ito ngayon. Nagtatago na ba si Bato? Kaya, dalawang araw ng no-show si Bato sa Senado. Ang sabi ni Attorney Torion, yung abogado ni Bato, hindi daw nagtatago si Bato. Kung hindi nagtatago, bakit hindi nagpapakita? Ha? Bakit hindi man lang magpaabot kahit kay Senate President Soto? Magsasabi ka kay Senate President Soto, SP, hindi muna ako makaka-attend pero sa susunod na araw, mga Friday, a-attend na ako. Hanggang ngayon, wala eh. Di dapat sasabihin ni Senate President Soto, nagpaalam sa akin, tumawag si Senator Bato. Hindi raw muna siya makaka-attend. Sa Friday na daw siya makaka-attend. Wala. Walang ganun. Ha? Kaya ano ito? Nakaka-intriga itong hindi papakita ni Bato. Ito yung balita tungkol diyan. Yan. Ipakita ko mga kabunyog. Ayan. Itong sabi dito, Bilyonaryo News Channel, Bato is still missing in action. Watch. For a second straight day, Senator Ronald Bato de la Rosa skipped the Senate plenary session on Wednesday after Ombudsman Jesus Crispin Remulla claimed that the ICC has ordered his arrest for his role in former President Rodrigo Duterte's brutal war on drugs. Yan po ang balita ng Bilyonaryo News Channel. Second straight day na, hindi nagpapakita si Bato. Ha? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Pero ang sabi naman ni Torion, ito naman yung sabi ni Torion. Itong si Attorney Torion, yan, ito ang sabi niya. Mga kabunyog. Sabi ni Torion, Senator Bato hindi nagtatago. Ang problema, paano mo masasabing hindi nagtatago, hindi nga nagpapakita? Ha? Hindi nagpapakita. Ang malinaw diyan, mula nang lumabas yung balita na mayroon ng warrant of arrest sa kanya, nagpapasigurado na si Bato. Yan ang malinaw diyan. Ha? Kaya alam ni Bato, delikado na ang lagay niya. Ayaw niyang matulad kay Duterte, nabigla sila eh. Nabigla sila, wala na silang nagawa. So, ayan mga kabunyog. Actually, kahit yung mga kasamahan niyang senador, hindi masabi kung nasaan si Bato. Hindi nagsasabi si Bato kung nasaan eh. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ito, yung sabi ni Bato noon, hindi ako natatakot. Haharapin ko yan. Haharapin ko yung mga kaso sa akin na yan ng International Criminal Court. Kaya lang haharapin daw, sabi niya kay Trillanes, go on, make my day. Go ahead, make my day. Kaya lang, tingnan nyo, hindi pa nga kumpirmado na may warrant of arrest. Pero tingnan nyo si Bato, hindi na nagpapakita. Pero ang una niyan, ang sabi niya, matapang siya. Hindi niya raw tatakasan yung ICC na yan. Sabi ni Bato. Yan din ang sinasabi ng kanyang abogado, si Torion. Hindi naman daw nagtatago si Bato. Pero
yung asawa ni Bato ngayon, siya na ngayon yung nagsasalita para kay Bato. Mayroong statement yung asawa ni Bato, Nancy yata ang pangalan nun, bigyan naman daw ng due process ang asawa niya. Kaya ang nangyayari ngayon kay Bato, kung dati napakaingay, napakamatabil ni Bato, ngayon, ang nagsasalita na para kay Bato, yung kanyang abogado, si Torion. Tapos yung asawa, nakita ko yung isang post sabi nung asawa ni Bato, yung Nancy nga, hinihingi daw nila sa gobyerno na irespeto naman daw ang due process ni Bato. Ha? Akala ko ba matapang si Bato? Bakit hindi siya ang magsalita para sa sarili niya? Bakit ang nagsasalita para sa kanya? Sila Torion, yung asawa niya, yan. Sila Amy Marcos, sila Panelo, sila Cayetano, parang yung dating matigas, yung dating matapang na Bato, biglang lumambot, natakot. Ha? Dati, siya lagi ang nagsasalita, o ngayon, wala. Ang nagsasalita na para sa kanya si Torion, yung asawa niya. Yan. Pero, ang sinasabi ni Torion, hindi naman daw nagtatago si Bato. Ang lagay na yan, hindi pa yan nagtatago. Ha? Wag nyo nga kaming pinagluloko, Torion. Ganyan din ang sabi lagi ni Torion noon, ni Atty. Torion. Si Kibuloy, si Pastor, hindi magtatago yan. Hindi nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy. Haharapin niya ang kaso niya. Tapos nung bandang huli, nagtago. Pinahirapan si General Nicolas Torre. Mabuti na lang determinado si General Nicolas Torre. Kaya ang laging sinasabi ni Torion sa kliyente niya, hindi naman daw nagtatago yung kliyente niya. Di ba sabi niya rin noon, hindi raw nagtatago si Kibuloy? Pero nagtago doon sa compound ng antindi pa naman ang pagkakatago. Buti na lang, determinado talaga si Torre. Kaya walang nagawa si Kibuloy. Itong si Bato, ganyan din yan. Kaya lang, ang pagkakaiba ni Bato, saan siya magtatago? Sa Davao? Madali siyang makita. Kilalang kilala si Bato. Pero sabi ni Ronald Llamas, baka daw pumunta ng China, tumakas si Bato. Siyempre, welcome siya doon nila Xi Jinping. Tuta siya nila Xi Jinping. Anyway, abangan na lang natin ang susunod na mga mangyayari. Basta't ang nangyari ngayon, dalawang magkasunod ng araw, mga kabunyog, hindi nagpapakita si Bato. Ayan. Kaya blanco yung kanyang table. Ayan yan ang table ni Bato. Walang laman. Yan. Dalawang straight days na nawala. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.